namumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules 7 de Oktubre 2015. At gaya ng nakakagawian, patuloy nating makakagapay ang bukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kaduda-duda, hindi dapat pagdudahan ng kuti-kutitap na kagandahan ng ating Pride of Baliwag, Bulacan. My co-anchor lady with a mystic smile. Good morning, babes. Good Wednesday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan at paghimay, pagsuri sa ilang mga maiinit na issues na nakalatag, nakaguhit sa ilang mga payagang pangumaga at ang napapanahong pakikipag-ugnayan, pakikipagtalakayan sa ating hapag ng talastasan. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Radyo Vision Media ng Bayan, kami po ay mapapakinggan nyo sa lahat ng mga himpilan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa, audio streaming worldwide. Tayo rin po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. At please lang, pakiusap. Ang inyong mga mensahe at mga pagbati ay hindi po mababasa ni Vivian kapag walang pangalan at address. And please keep it short and simple. Kahapon, Bibs, merong nagdaramdam. Bakit? Nagdaramdam, hindi raw nabasa ang kanyang mensahe and toto. Sa haba siguro, dumating some text missing at walang pangalan. Nagdamdam, luhaan yata siya. Naku. Dahil hindi nabasa ang kanyang mensahe. Alam mo, marami Please. tayong hindi nabasa kahapon. Pero babatiin natin ngayon yung mga nag-iwan ng mensahe kahapon. Provided. Yes, basta may pangalan. At address. Okay? Nakakaintindihan po tayo dyan. Anyway, again, it's a beautiful Wednesday, Vips. At nagpahayag na ang COMELEC, nagpahayag na ang Commission on Elections, Vip, na sa darating na October 12, which is Monday yata, I suppose. Yes, Monday next week. Up to October 16, filing na ng Certificate of Candidacy. Opo, malalaman na po natin mga kandidato para sa presidente, vice-presidente, senador, at iba pang government positions. Next week po yan. At ang COMELEC, sinabi nila handang-handa na po sila. At nagpaalala sila sa mga magfa-file ng COC na hanggang 3 lamang po ang maximum na pwedeng isama ng mga maghahain ng COC na kandidato para iwasan na rin yung magkagulo. Kasi usually Francis, pag ganitong panahon, parang piyesta sa COMELEC. Hindi lang para. Talagang piyesta, lalo na dyan sa buong Intramuros area na yan, sapagkat bawat kandidatong nagpa-file ng kanilang kandidatura,
may mga kasamang truck yan ng Mosiko. Oo. May kasamang truck ng ati-atihan. At naku po, talagang festive mood. Talagang Totoo sobrang yan. piyesta dyan sa panahon ng filing. Bagamat masasabi natin isang straight 1 week lang yan, office hours, iwasan nyo na starting Monday yan lugar ng Intramuros na yan, papuntang Pierre. Sapagkat, nako po, Santa Maria Elementary School, saksakan ng dami ng tao dyan. Biro mo kung saan-saan magmumula yan, Bel. Kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang pagpapapansin itong mga kandidato. Pero sana, reminder sa ating mga botante, huwag tayong magpasilaw sa mga gimmick na yan at tingnan natin kung ano ba ang mga plataforma nitong mga kakandidato, lalong-lalo na sa pagka vice-presidente at pagka-senador. At paalala rin ng COMELEC sa mga media na magko-cover, kailangan po ay mayroong accreditation. Nabanggit mo yung wag magpapasilaw. Pag tinitingnan kita, nasisilaw ako sa iyo. Nasisilaw ako sa ningning na puti mo, kaya medyo tingnan natin yung background. Ikaw ba hindi ka kandidato para masilaw sila? Ay, hindi ka, Francis. Ayaw niya. Ayaw. Pag-render mo tayo ng public service sa ating ginagawa. Ayun, happy ka na dyan. Yes, of course. Okay, good morning, Seth. Okay, 7 minuto, 27 segundo makalipas ang alas 6, Bibs. Yes, narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang mga balitang hatid ng Media ng Bayan. Tiniyak ng palasyo ang mas pinalakas na pagbibigay ng gobyerno sa publiko, partikular na sa komunikasyon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, sumasabay ang gobyerno sa pamamagitan ng mobile applications gamit ang modernong gadgets. Paliwanag ng kalihim, hindi papahuli ang pamahalaan sa pag-usad ng panahon pagdating sa serbisyo publiko. Ay sarap na matunghayan itong napakagandang application na ating iniaalay sa ating mga boss. At simula sa darating na Biyernes ay maaari na nilang ma-download ito at tiyak na magiging kaaya-aya ang kanilang karanasan sa pagiging konektado sa Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan. Samantala, formal nang nagdeklara si TESTA Director General Joel Villanueva ng pagtakbo sa pagkasenador sa 2016 elections. Dumalo sa naturang pagtitipon si Pangulong Aquino kung saan kinilala niya ang pagsisikap ng TESTA graduates sa trabaho. Tiniyak din ng Pangulo ang higit pang pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga maralitang Pilipino. Bumaba naman ang satisfaction rating ni Vice President Jejomar Binay sa pinakahuling survey ng social weather stations. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, makikita sa survey ang pagtanggap ng publiko sa pagbabago ng estado ni Binay mula sa pagiging cabinet member patungo sa pagiging leader ng oposisyon. Balitaan mo kami, Pauline Requesto. Bumaba ang public satisfaction rating ni Vice President Jejomar Binay sa panibagong survey ng social weather stations ngayong buwan. Ayon sa datos ng SWS, nakakuha ang Vice Presidente ng positive 33 kung saan 58% ang satisfied at 25% naman ang dissatisfied. 7 na puntos itong mas mababa mula sa nakuha nitong positive 42 noong Hunyo. Nagbigay reaksyon naman ang Malacanang hinggil sa lumabas na survey. Ayon kay PCOO Secretary noong gawin ng survey ay tumiwalag na si Binay mula sa gabinete ng Administrasyong Aquino. Makikita umano sa survey ang naging pagtanggap ng publiko sa pagbabago ng estado ni Binay mula sa pagiging cabinet member ng 5 taon patungo sa pagiging leader ng oposisyon. Samantala, bumaba rin ang satisfaction rating ni na Chief Justice Maria Lourdes Sereno at House Speaker Feliciano Belmonte Jr. habang tumaas naman ang kay Senate President Franklin Drilon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Pauline Requesto. Sa ibang balita, iginiit ni Camarines Sur Representative Leni Robredo na hindi siya magpapagamit para sa kandidatura ng sinuman. Ayon kay Robredo, matapos ang 2.5 taon, napatunayan niyang makapaglilingkod siya ng tama at sapat sa ilalim ng Partido Liberal. Handa rin umano niyang harapin ang mga kapwa Bicolano na sina Senador Francis Escudero at Antonio Trillanes IV na tatakbo rin sa pagka-vice-presidente. Kung
Samantala rin, muling tiniyak ng kongresista na pananatilihin niya ang kanyang simpleng pamumuhay kasama ang kanyang mga anak habang buong pusong naglilingkod sa bayan. Samantala, mariing itinanggi ng Liberal Party ang ulat na na-pressure lamang si Camarines Sur Representative Leni Robredo kaya't pumayag itong maging running mate ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas. Ayon kay Senate President Franklin Drilon na Vice Chairman din ng LP, ang dahilan ng pagdadalawang isip ni Robredo ay ang kanyang pamilya. Partikular na ang kanyang mga anak na noong una ay tutol sa pagtakbo nito sa mas mataas na posisyon. Sa aking tingin, tataas ang rating ni Leni Robredo. Noong anim na buwang nakaraan, sabi niyo, mananalo ba yan si Mar Rojas? 4 na punto lang. O ngayon, he's out there in the thick of the fight. I am certain that with the sincerity and by Leni Robredo and her adherence, she and her husband's adherence to good governance. They are the exemplars of good governance and public service. Inanunsyo na nga ni Senador Bongbong Marcos ang kanyang pagtakbo bilang vice-presidente sa 2016 national elections. Ayon sa statement na inilabas ng senador, kinonsulta niya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte bago magdesisyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Bagamat hindi pa tiyak kung sino o kung may makakatambalang senador, ipinangako umano ng alkalde ang kanyang suporta kay Marcos. Samantala, sinabi naman ng senador na inalok siya ni Vice President Jejomar Binay na kanyang maging running mate. Ngunit, hindi niya ito tinanggap dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga paniniwala. Yan na muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. 13 minutos, 3 segundos makalipas ang alas 6. Ang unang aparador ng message center na may pangalan at address, Vivs, go! Okay, good AM, Ma'am Viv, Sir Francis. Gumaganda ang umaga namin pag napapanood namin kayong dalawa. Belated happy birthday sa aking pamangking si May Antonio at Ben Inocencio mula kay John at Salem Neddik ng Imus. Maraming salamat po. Thank you. Good AM, Sir at Ma'am. Pag-greet po sa aking nanay Palonia Garong dyan sa Matalom, Leyte. Ang nag-greet ay ang anak niyang si Linda. At good AM, Radyo Vision, magandang umaga sa masipag na ka, Francis. Thank you. Siya ang tagagising ko sa alas 4, Tom Chi ng Tandag City, Surigao del Sur. Wow, salamat po. At good AM sa inyo, i-greet ko po ng magandang panonood ni Tatay Zenon Limbaga, taga Batuan, Bohol. At good AM, happy first anniversary po, Radyo Vision. Congrats, Kuya Francis, Ate Vivian, more power. John ng Novaliches, Quezon City. Happy founding anniversary, Radio Vision. Kaisa ninyo ang Vilma's Kitchen sa pagdiriwang sa araw na ito, lalong-lalo na sa patas at walang pinapanigang mga issue sa ngalan ng pagbabalita. Damo nga salamat, Junjun Kalong ng Barangay Rawis, Vilma's Kitchen, Calbayog City. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Tuloy-tuloy na tayo at narito na ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Dagupan City. Nariyan po si Dexter Dupagan. Dexter, magandang umaga. Konektado. Yes, balagya salamatan na mabigyan kabosan. Sisimulan na sa susunod na araw ang 100 million pesos irrigation project dito sa Pangasinan. Ito'y matapos pangunahan ni Governor Jr. ang sinagawang Institutional Development Officer meeting ng Office of the Provincial Agriculturist. Sa naturang pulong, pinagutos ng gobernador ang agarang construction, repair at rehabilitation sa 32 communal irrigation system at installation ng 183 shallow tube wells sa mga lugar na nangangailangan ng patubig. Sa naturang proyekto, mahigit 20,000 na magsasaka sa lalawigan ang makikinabang at mahigit 23,000 hectares naman ang mapapatubigan. Inaasang matatapos ang proyekto sa loob ng 2 buwan. Layo ng naturang irrigation project na mas mapataas ang produksyon ng mga magsasaka at higit sa lahat, tugon din ito sa mas malalapang epekto ng El Nino sa bansa. Para sa Radyo Vision, ito po si Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Dexter Dupagan. Puntahan natin kagyatan radyo ng Bayan Lucena sa lalawigan ng Quezon with Jegs Rodillas. Jegs, good morning. Konektado. Pumigit kumulang na po nakatao na binubuo ng mga broadcasters, tinatawan mula sa Philippine Information Agency, information officers at technicians mula sa Department of Agriculture sa Luzon, ang dumalo sa isang 2 araw na workshop seminar mula October 5 hanggang 6 sa PhilRice Nueva Ecija. Layunin ng seminar na ipaganyaya ng Philippine Federation of Rural Broadcasters ang malaking papel ng media na iparating sa mga magsasaka ng palay na hindi nila dapat ikabahala ang paparating na El Nino. Determinado ang PhilRice na ipakilala sa mga rice farmers ang mga variety ng palay na matibay sa bagyo, nabubuhay kahit panahon ng tagtuyot at higit sa lahat ay magbibigay ng maraming ani sa konting quantity ng ipinunlang binhi. Lamang ang mga tumulo sa 2 araw na seminar workshop na dito nila nalaman na hindi lamang sa pagkain ng palay mabubuhay ang mga rice farmers. Sa pinaigting na pag-aaral ng mga dalubhatan, maraming alternatibong paraan ay pinakilala ng PhilRice upang ibahagi naman ng mga broadcasters sa kanilang probinsya ang kinabibilangan na akma sa temang climate change, i-broadcast mo. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jegs Rodillas. Pumunta naman tayo ng Zamboanga City. Nariyan po si Elsie Molina. Elsie, buenos dias. Konektado ka. Yes, buenos dias, Vivian, Francis. Lalong pinaigting ang seguridad ng lungsod dahil sa kapistahan ng Nuestra Señora la Virgen del Pilar ngayong Oktubre 12. Kahit kabi-kabila ang banta ng seguridad at magpahanggang ngayon, mula noong tangkain pasukin ng MNLF ang lungsod, ang 2013 Zamboanga Siege, hindi pa ibinaba ang highest level of alertness at hindi umano ito hadlang sa selebrasyon inihanda ng lungsod para sa buong buwan ng ito ang sinabi ng Alkalde Isabel Climaco. Dahil dito, nagpalabas ng executive order ang Alkalde ang pagbabawal ng paggamit ng backpack sa mga vital installations at sentro ng aktibidad. Pinagbawal din ang paggamit ng bull cap at hooded jacket. May karagdagan puwersa naman ng lungsod mula sa Army at Marines at ang Barangay Intelligence Networks. Wala naman tigil ang pagdagsa ng mga balikbayan at bisita sa lungsod na kung saan tumaas ang bilang ng mga turista sa talaan ng lokal na turismo. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga para sa Radyo Vision, Viva Nuestra Señora la Virgen del Pilar, Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina. 19 minutos na 9 segundos. Makalipas ang alas 6, papatak ba ang ulan sa bubong ng bahay, Bebs? Malalaman natin mula sa ating kasamang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Good morning. Yes, good morning, Vivian at Ka Francis. Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin, 6:19 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagyan ng ating panahon. Sa labas muna ng Philippine Area of Responsibility, nakabantay pa rin tayo dito sa bagyong merong international name na Chaiwon. Huli po yung namataan ng Pag-asa sa line 3,025 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 100 kilometers per hour at pabugso na abot ng 130 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos ng nasabing bagyo ay pahilaga o pa-northward. Sa bilis po ito na 20 kilometers per hour. Ibig sabihin, sa ganito pong direksyon ng bagyong Chaiwon ay hindi na po yan inaasahan pang papasok ng ating boundary sa mga susunod na oras o araw. At para po ngayong Miyerkules, ito pong Red High Pressure Area pa rin ang dominant weather system na umaabot hanggang dito yan sa may bahagi po ng Northern Luzon. Ibig sabihin, naranasan pa rin natin ang maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Makakaranas po ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances ng mga isolated thunderstorms o yung po yung mga pulupulong pagkidlat, pagkulog, pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At sa puntong ito, punta naman po natin itong Project NOAA ng DOST para po malaman natin gaano kaya kalaki ang tsansa na makaranas tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. So dito po sa mapa ng Pilipinas, may iba't ibang mga kulay at yan po
po yung mga percentage ng ating chance of rain base po dito sa ating color scale. Unahin natin yung mga areas kung saan may kalakihan ito nga percentage ng chance of rain sa loob po yan ng 1 hanggang 4 na oras. Kasama po dito, ito nga ilang bahagi po ng Quezon Province, ganun din ilang bahagi po ng Palawan, pati na rin po dito sa may Aklan and Negros. Inaasahan po natin sa mga nabanggit na areas ang pagkakaroon ng 50 to 80% chance of rain, habang sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, inaasahan lamang ang pagkakaroon ng 10% chance of rain. Posible pang magkaroon ng mga pagbabago dito, kaya para po kayo mismo ay makita rin ang mga detalye ito, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv. Sa ibang usapan, isang regalo po ang handog namin para sa inyong lahat dahil available na ang Panahon TV mobile app. Ngayon, pwede na kayong kumuha ng weather updates from Panahon TV kahit saan, kahit kailan. Pwede niyang i-download via Google Play and iOS. Ano pang iniintay nyo? Download na at maging updated sa lagay ng ating panahon. At yun po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Okay, 22 minutos, 12 segundos. Makalipas ang alas 6 at pakakawalan ko lang saglit ito. Okay. Magandang umaga ka, Francis at ka, Vivian. Happy first anniversary ng Radio Vision. Galing na pagbati kay Mr. Diamla ng Taraca, Lanao del Sur. Maraming salamat po. Thank you very much. Okay, tayo naman batiin po natin si Engineer Mango San Jose at binabati po niya si Zaldi Toma Cruz, BUBS Civil Engineering. Maraming salamat po sa inyong panonood. And of course, good morning ma'am. Greet ko lang po ng happy birthday si Riza Sumayang. Greetings galing sa kanyang nanay Lourdes. Okay, at sa puntong ito, Vibs, meron tayong bisita rito. Oo, nagulantang ako. Muntik ako mahulog sa upuan nung matanaw ko itong bisita natin. Ipakilala mo, please. Yes, kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan. Walang iba, kundi ang anchor din ng People's Television Channel 4, si Miss Princess Habiba Sarif. Good morning, Princess. Good morning. Good morning, Vivian. Good morning ka, Francis. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapanood. Syempre, yung kanina na binati niyo po ka, Francis, kamag-anak natin yan mula sa Taraca del Sur. Oh, yes, wow. I'm from Lanao del Sur. So, malakas tayong nadidinig at napapanood yan. Yes, ayan. Thank you. Ngayon, welcome. Again, tayo nagpakita na naman sa isang pagkakataon at natutuwa kami ni Vivian at napasyalan mo kami. Ano ba talaga? What is some good news from you? Marami naman po, alhamdulillah, just this month, kararating lang po natin from Malaysia. We represented the Philippines as under ng PTV4 sa ASEAN Celebrity Public Event sa Malaysia. So, yun po yung isa sa dinala po natin at inuwi po natin dito. Pero ka Francis, actually, hindi po natin talaga pag-uusapan yung sarili ko dito ngayon. May pakay ka. Oo, may meron po. Exclusive. Hindi kasi hindi naman po first time, hindi naman po nangyayari palagi na may nakikilala din po ng ating mga kababayan. Sino po talaga itong kanilang mga iniidolo sa Radyo Vision? Dapat po mas kilalanin po nila ito. Ayan, so ngayon tatanungin ko si Miss Vivian. Yeah! So, ako Okay, Miss Vivian, kumusta naman ang iyong 1-year experience dito sa Radyo Vision? Alam mo, ako talaga, hindi ko ina-expect. Talagang nag-enjoy ako sa radyo, Kasi di ba yung ating experience, mostly sa television. And then first time ko mag-radio at talaga namang inalalayan tayo ni Ka Francis. Maraming salamat at lahat ng staff ng Radyo Vision. Kaya ako ay talagang nagpapasalamat na naging bahagi ako ng pamilyang ito. And of course, first time din na nagkaroon ako ng interaction with the people talaga. Yung talagang may nagte-text sa'yo, nagpapabate, nagtatanong. Nakakatuwa, na maging bridge ka between the people and the government. Kasi dito sa Radyo Vision, Princess, di ba, nag-pinch hit ka na rin dito. Nalaman mo na nag-guest tayo ng mga government officials. At sa pamamagitan ng text messaging, ay natatanong natin, itong mga government officials tungkol sa mga concerns at issues ng mga mamamayan natin
So, nakakatawa na naging bahagi tayo nun. Alright, eto kasi Miss Vivian, marami din yung mga nagtatanong, ano po ba daw talaga yung beauty tips na may bibigay ninyo sa ating mga kababayan, especially sa mga kabataang babae, lalo na ang aga-aga daw po ninyong gumising, magtrabaho, pero grace under pressure pa rin. Well, syempre, beauty tips sa akin, well, of course, sleep early, lalo na pag bata ka pa, hindi ba? That's good for the skin. Eat healthy lifestyle, and of course, stay happy. Dapat positive, lalo na dito sa Radyo Vision, ang positive na mga kasama natin. Yes. Umaga pa lang, paano namang hindi ka mangingiti? Yung si Ka Francis, nagjo-joke na. Yes, ako experience ko rin yun, Miss Vivian, yung nag-i-enjoy ka talaga dito sa set na to. Ayan, kasasabi lang ni Miss Vivian na kailangan eat healthy, especially habang bata pa. Si Ka Francis kaya, paano kaya niya kinikip yung pagiging young niya? Ayan. Curious Ka Francis, curious kami. Alam mo, napakasimple lang ng isasagot ko dyan, Princess. Kapag ikaw ay napasama sa mga kabataan at you feel very much younger. Ewan ko bakit ganito ang pulso ko ngayon, mas mabilis tumibok pag ang nakakasama ko, katulad ni Vivian, katulad mo, Princess, katulad ni Nazarina, si Dayan, diba? Yung mga nauna, sina Dayan, nandito, sina Ara Perez. Oo, sina Ara. Paano ba namang hindi naman gagaan at babata ang puso mo? Correct. Eto Ka Francis, kasi marami nagtataka, bakit po ba talaga parang araw-araw is like a Valentine's Day? Mahilig daw po kayo sa red. Yan po, hindi nyo alam na isa sa mga trivia mula kay Ka Francis. Bakit po ba red? What's in the red? Ang red color kasi sa akin, Princess, ay nagbibigay ng sigla. Kapag pinasuot mo ko ng ibang kulay ng damit, I feel lonely. I feel gloomy. Pero pag red, may pera ako, wala, masaya ako, Sus Mariose, talaga naman. Full of energy ako and very, very vibrant ako once I wear red. Kaya wala ibang kulay except red. Alright. Ngayon Ka Francis, ano yung feeling na 1 year na itong Radyo Vision with Vivian and the crew, lahat kayo dito, how does it feel? Ano yung masasabi nyo sa ating mga tagapanood at taga-subaybay? Well, one word. Basta't kasama ko ang Radyo Vision family, everything is complete. Alright. Everything is complete at talaga namang vitamins complete, no? They are my inspiration. Lahat sila, every single member of the Radyo Vision family, talagang nagbibigay sa akin ng kasiglahan, nagbibigay sa akin ng energy, at lalo akong I feel committed. Nandiyan dyan at I feel dedicated much more sa aking pagiging anchor sapagkat narariyan sila. Yan ang nagpapasaya sa akin. Yan ang nagbibigay sa akin ng energy and yan ang naging inspire sa akin. Alright, Ka Francis, ngayon naman dahil yun ang naging inspire sa inyo, ano naman kaya yung i-expect ng ating mga kababayan ngayon from Sean na naka 1 year na kayo? Well, just stay tuned at we will do the rest. We will kumbaga, we will put a giant step forward and we will go out of our way just to meet your demands. If ever kaya namin, ihahandog namin sa inyo sa pamamagitan ng Radyo Vision. Alright. Thank you very much. Yan, ang ganda, no? So, yung mga kababayan natin, stay tuned. May number po sila ng mga binibigay. Kaya, yung mga pag-greetings nyo dyan, no? Yung mga pa-bebe greetings nyo dyan, i-send nyo na lang dahil naghihintay sila dito. Okay. Ayan. Kay Miss Vivian kaya, ano din yung masasabi po nila na expectations na magaganap, no? After this year na paglilingkod natin sa ating mga kababayan? Kami, ang goal namin dito sa Radyo Vision siguro to reach out more sa mga younger generation. Yan din naman ang instruction ng ating Secretary Coloma, hindi ba? Na talagang to reach out sa lahat ng age groups, sa lahat ng brackets, ABC. At maghatid tayo ng patas na pagbabalita dito, lalong-lalo na upcoming elections. Kailangan kilatisin ng ating mga kababayan yung ating mga kandidato. Napakalaki ng ating role sa bahaging iyan para dahil napakahalaga ng kanilang boto sa magiging future ng ating bansa sa susunod na 6 years. Kaya sana po manatili po kayo nakatutok dito sa Radyo Vision para po sa pagkilate sa ating mga kandidato. Alright, Miss Vivian, marami din kasi yung mga
nagtatanong, paano po ba daw ni-maintain yung isang pagiging broadcast journalist on TV, on radio? Ano po ba yung mga dapat na gawin ng isang journalist? Ayan. Yes. So, syempre, as a journalist, dapat parati kang updated, parating nagbabasa ng dyaryo. And of course, yung mga code of ethics na ina-observe natin, yung fairness, pagiging accurate. Yung pagiging accurate is more important than pagiging first sa pagde-deliver ng news. And of course, fairness. Kapag nagbigay, nag-akusa ka, dapat mayroon ding sagot itong kabilang panig. Hindi pwede na isang panig lang ang ini-air natin para hindi tayo maging mouthpiece kung sino man o magamit bilang propaganda. Ayan. Kay Miss Vivian, kaya may nag-inspire po ba sa inyo bilang isang magandang tagapaglingkod sa ating mga kababayan? Princess! Ako na sasagot. Dahil hindi niya sasagutin ang totoo. Ako na sasagot. Napakarami nang nagbibigay inspiration sa sabi ko nga. Napakarami. Actually, hindi lang siya yung na-inspired. Marami din siyang na-i-inspire ng mga kababayan natin. Both women at saka men. Pero alam mo, to answer your question honestly, talaga inspired. Lalo na men. Inspired ako, Honestly, dito sa Radyo Vision, talagang alam mo, every morning, I look forward to it. Kahit na weekends, parang inisip mo, excited akong pumasok sa Monday kasi makakasama ko yung aking Radyo Vision family. So, talagang inspiration tong Radyo Vision para sa akin. Alright, Francis, if ever man na may nais tayo na baguhin o idagdag sa ano kaya yun? Well, we are opening our windows and doors for any suggestions, any pagbabago, re-engineering, refine-tuning more, kung ano ang gusto ng may sigit na nakararami, we will try our very best na ipagkaloob sa kanila. Sapagkat kaya tayo naririto as a medium, bringing the government closer to the people and then bringing the people closer to the government. Vice versa yan. Yes. At we will try our very best to satisfy. Hindi naman lahat, kundi siyempre you cannot satisfy everybody, but we will do our very best to keep track sa ating mga kababayan at sila naman ganun din para sa atin. Alright. Thank you, Ka Francis at Miss Vivian sa inyong oras na ibinigay sa akin dito. Muli maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Radyo Vision, ng PTV. Maraming salamat po. Sana po magkita-kita makaupo muli ako dito, machika ko po kayo. Ayan, okay. Ayan, no? So, pamahaw sa umaga, chika agad. Chika. So, maraming salamat at happy anniversary, Radyo Vision. Thank you very much for your visit, Princess. Gumising ka na naman ng napakaaga. Yes, para lang talaga sa inyo ito. Okay. So, maiba naman ang araw ko. Ayan. Yes. Thank you very much. Nakasama po natin si Miss Princess Habiba Sari. Okay, 33 minutos, 33 segundos na makalipas. Ang alas 6, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Samantala, bigyan natin ang palitan ng piso. Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bahagyang lumakas po ang piso kontra dolyar sa palitang 46 pesos and 58 centavos. Japanese yen, 0.39 centavos. UK pound, 70 pesos and 54 centavos. Canadian dollar, 35 pesos and 57 centavos. Dollar, 33 pesos and 2 centavos. Real, 12 pesos and 42 centavos. Dinar, 123 pesos and 55 centavos. At Euro, 52 pesos and 10 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po. Good AM, Poging Francis at Mona Lisang Vivian. Wow, tingnan mo naman ang mga inspirasyon na yan. Napaka-educational ang programa nyo. Sana magtagal pa yan from Rene Tagoon of Zone 1, Zogod, Southern Leyte. Magandang umaga po. Lagi po akong nanonood ng Radyo Vision. Happy first anniversary nyo. At tawagin nyo na lang ako Ana ng Santa Maria, Santo Tomas, Batangas. Thank you very much. Okay, tuloy-tuloy muna tayo. Samantala, babalik ang Radyo Vision. Bago yan, bago pa man yan, nais nating ipakita muna sa ating mga viewers at ipaalam sa ating mga listeners na tayong ikangay napakabagong teknolohiya
na ikangay naririto sa ating studio. Tignan ninyo mga kaibigan, mula sa Ozone Dynamic Ventures, isang makabagong teknolohiya sa pagkakaloob ng malinis, dalisay na inumin. Yes, Iyan, talaga Bebs, nasubukan at nandiyan dyan yung ating Filipino inventor na itinataguyod ditong oxygenated water. Alkaline water. Yes, Ayun. alkaline water. Andiyan dyan si Engineer Rod Duque na siyang inventor at inaasahan natin na makakatulong ng malaki yung nasabing alkaline water na yan. Patitikman tayo. Patitikman tayo. Di ba sinubukan natin yan, Ka Francis? Yung talagang maruming tubig. Kaya niyang i-purify. Ayan. Siguro, paglabas ni Princess, titikman na niya yung tubig. Hindi ka nakadalo kasi nung aming anniversary dyan. Naghahandog sila. At bibigyan na nila tayo regular ng water. Okay. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo. Babalik ang Radio Vision. Makalipas ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Tayo, 39 minutos, 49 segundos na. Makalipas ang alas 6, Bebs. Yes, balikan natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivienne. Magkakaroon ng higit pang pagpipilian ang mga Pilipinong botante sa pagsali ni Senador Bongbong Marcos sa hanay ng mga tatakbong vice-presidente sa 2016 elections. Ayon ito sa palasyo. Kahapon, nung Lunes, nagdeklara ng kanyang kandidatura si Marcos sa isang statement na inilagay sa kanyang website. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, ang dami ng mga kakandidato bilang pangalawang pangulo ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa publiko na pagkumparahin ng kanilang track record. Opisyal na rin nag-anunsyo si boxing champ at Sarangani Representative Manny Pacquiao ng kanyang pagtakbo sa pagkasenador sa halalan sa susunod na taon. Inihayag ito ng pambansang kamao kasabay ng kanyang State of the District address. Gayunman, wala pa umanong napipiling partido si Pacquiao na lalahukan. Maalalang sinabi ng Liberal Party na kabilang si Pacquiao sa mga kinukonsidera nilang isali sa kanilang senatorial lineup. Samantala, hindi pa kinukumpirma ni Vice President Jejomar Binay kung kasama sa kanilang senatorial slate si Pacquiao na isa rin sa kanilang mga kapartido. Una rito, lumabas sa mga pinakahuling senatorial survey na pasok sa Magic 12 si Pacquiao. Isa sa publiko naman ng Department of Justice bukas ang pangalawang ulat nito hinggil sa investigasyon kaugnay sa Mamasapano incident. Sa klaw ng ikalawang bahagi ng ulat ang pagkamatay ng 9 na Special Action Force troops ng 84th Seaborne Company na Kubo ni Zulkifli Binhir alias Marwan. Kasama rin sa ulat ang hangganan ng paglahok ng mga Amerikano sa nasabing operasyon at ang criminal liability kung sakali ni PO2 Christopher Lalan para sa pagkamatay ng mga sibilyan at miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Samantala, nauna nang nagsampa ng kasong direct assault with murder at theft ang ahensya laban sa 70 individual mula sa MILF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at private armed groups. Sinabi naman ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na arestado na ang isa sa mga sospek na sa pangingidnap ng 3 banyaga at isang Pilipina sa Samal Island noong nakaraang buwan. Kinilala ang nasabing sospek sa pangalang Pandahar Adona alias Banon na positibo umanong kinilala ng mga otoridad batay sa CCTV footages na nakalap matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma din ng alkalde na may isa pang sospek na kinilala ang militar, subalit hindi na ito nagbigay ng iba pang impormasyon. Yan na po mga balitang aming nakalap ngayong middle of the work week. Sana ay nabigyan po namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat.
salamat, Ara Perez. Good day po, masaya na naman po ako dahil nakita ko na naman ang pinakamagandang si Miss Ara Perez. Thank you. Ako po si Attorney Vargas ng Bigan. Naku po talaga naman, Ara. Good morning ka na naman. Good morning, Francis and Viv. Happy anniversary, Radyo ng Bayan. Great si Petanyo Atan, Senior of Barangay Atan, Awe Toril, Davao City. Morning, ma'am. Greet ko lang ang pamangking kong sina Zedric, Gian, Taylor, Nathaniel, and Clarence. Naliligo dahil may pasok pa at si mama kong nagluluto ng breakfast namin, si Mama Sheila from Geraldine de Serra ng Sogod, Southern Leyte. Good day, si Tata David Ovidad mula po sa Dipolog City. At bumabati rin mula sa ating social media from happy anniversary, Radyo Bison, more power. From Bianca Lubas naman, hi Sir Francis and Ms. Vivs. Happy first anniversary, Radyo Bison. Greetings to all your fans. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at sa puntong ito, igalang ang nakatatanda at ang kanilang mga karapatan. October 1st to October 7, Vivs, bigyan natin ng kaukulang diin yan. Ang pagbibigay galang sa ating mga nakatatanda. Elderly Filipino Week. Yes, at para pag-usapan po yan ay kapiling natin ngayong umaga mga kaibigan ang presidente ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, si Ginoong George Banal. Magandang umaga po, sir. Magandang good morning. Vivian at Francis. Well, salamat po at napasyalang nyo kami sa ating Radio Vision para bigyan ng kaukulang kabuluhan at dagdag kamalayan ang ating mga kababayan na sa linggong ito mula nung 1 hanggang binibigyan po natin ng diin ang pagbibigay galang sa mga nakatatanda at ng kanilang karapatan. Mr. George Banal, dating konsehal. Kilalang kilala. Okay, sir. Ano po ang pinakabuod ng pagbibigay diin natin ngayong linggong ito sa ating mga nakatatanda? Kasi nung kami young ones ang tawag sa amin ngayon, once upon a time, kami nakatulong sa community and nation building, kaya binibigyan kami ng pagkilala at parangal. Nagsimula itong pagdiriwang na ito, this week-long celebration, last October 1, nagkaroon kaming Walk for Life dyan sa Quezon Memorial Circle. And then, nagkaroon din kami ng Eucharistic Celebration, Dalaw Kalinga, nagbisita kami sa Home for the Aged, sa Luntiang, Maynila, sa Hospicio de San Jose, sa Correctional for Women. And then, nagkaroon mga fora sa tungkol sa mga pensyon, tungkol sa mga benepisyo. At ngayong araw na ito, itong huling araw na ito, ay magkakaroon kami ng Social Insurance Forum sa Mega Mall. 1 o'clock to 5 o'clock. Wow! Kahit sino po ay pwedeng umattend dyan sa forum na yan, sir? Iniimbita. Pero syempre, may konting merienda, etc. Masaya. So, we would like to enhance involvement and participation of the elderly. Para sa ganun, tungo sa active aging and growing old gracefully. Opo. Ano po yung mga tatalakayin dito sa forum na isasagawa po natin ngayong araw? Ang nag-spearhead niyan ay ang SSS, PhilHealth, at GSIS. Alam nyo naman na nagkaroon tayo ng mandatory coverage ng PhilHealth na malaking tulong. Pag na-confine ka on top of the 12% VAT, the 20% senior citizens discount, magkakaroon pa ng PhilHealth coverage. Maganda. Ngayon, naaprubahan na sa lower house and lately sa upper house yung 2,000 peso across the board increase sa pensyon ng SSS. Yes. At sana po in the soonest possible time malagdaan na ng Pangulo at maging isang ganap ng batas yan. Yes. Ang kailangan na lang ngayon, Francis, ay yung lagda ng Pangulong Noynoy. Pero sa ngayon po, ano po ang nakikita pa nating kulang para higit na bigyan natin ng pagdakila ang naging ambag nitong ating mga nakatatanda ngayon, ang ating mga senior citizens na during their early days, heydays nila, they have contributed much in the society at sa ating kapwa-tao. Ano pa po ba ang makikita nating kulang pa na dapat ibigay pa natin?
Yung binibigay ng pamahalaang nasyonal, yung monthly social pension of 500, ang klasifikasyon ay para lang sa mga indigent. Unang-una, kailangan yon ay madagdagan. Okay. Oo, madouble man lang. And then yung age level, from 77 bumaba sa 65, at dapat yung mandato ng batas, yung 60, ay ma-implement na. Ayun. Siyempre, dahil lang simula ng senior citizen at the age of 60. Yes. Okay. Pero, Bibs, hindi pa, matagal ka pa, nakakaingit ka. Okay. But anyway, marami po kasi hindi pa rin sumusunod na mga establishmento, Bibs, napupuna mo, diyan sa pagkakalob ng 20%. Ika nga'y privilege na yan para sa mga senior citizen. May hakbang po ba tayo dito, Mr. Banal? Bawat lungsod, nanguna na ang lungsod Quezon, ay meron tinatawag na hearing board. Okay. So, pag merong violator na establishment, kailangan kunin lang ng senior citizen yung resibo and then idulog doon sa hearing board. So, halos lahat ng mga lungsod at munisipyo ay meron tinatag ang local government unit ng hearing board. So, papatawag namin yung may-ari, yung abogado, yung manager, at doon ay sasabihin namin sa kanila na kailangan sundin ang batas. Nobody is above the law. Pero sa ngayon, kaibigan Francis, halos kunti na lang ang mga reklamo. Pero narinig naman natin yung kaso ni Attorney Romulo Maganda. Yes. Hindi siya binigyan ng discount dun sa coffee. Pero ayon sa batas, yung OSCA card is the #1 government-issued card. But you can present your driver's license, passport, GSIS card, any government-issued card showing your age and citizenship. Ayan. So, ang kaagapay po natin, pakita lang natin itong Elderly Filipino Week. Igalang ang nakatatanda at ang kanila mga karapatan. Kaagapay natin mismo ang DSWD. Sila nangunguna. Sila po. Okay. At alam mo, nakatutuwa, pero meron pa bang dapat na kakaiba? Konsehal, Banal, dito sa aspetong, bukod sa senior citizen ka na, meron ka pang disability? Halos lahat ng mga biyayang binibigay sa senior citizen ay binibigay na ngayon sa Persons with Disability. PWD. Yung 20% discount ay binibigay na rin sa kanila. At gumagawa pa rin ng mga batas para sa ganon madagdagan ang pribilehiyo nila. At bigyan sila ng magandang access sa lahat ng establishments. Merong accessibility law na kung saan yung rampa. Even sa eleksyon, dapat magkaroon ng special polling places for PWDs at saka senior citizens. Sa mall, ginagawa yan. Pero sa aming mga young ones, dumulog kami sa Kongreso na sana magkaroon din ng Commission for Senior Citizens. Bakit merong Youth Commission, Commission for Women, etc. Bakit kaming mga 8 strong ay walang komisyon na para mga laga sa amin? Because the law mandates na dapat kami ay bigyan ng kalinga ng state at ng pamilya. Kasali ako dyan. Maliban kay Vivian. Okay, Vivian. Sa inyong obserbasyon, Sir George, ito po bang mga kabataan natin ngayon ay nagpapakita pa po ng paggalang sa mga nakatatanda? Yan nga ang dahilan, Vibs, kung bakit ang tema natin sa taong ito. This is now the 19th year ng pagdiriwang. Mula nung pinirmahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos yung Presidential Proclamation 470, declaring the first week of October as Elderly Filipino Week. Kasi napansin natin ngayon, ang mga kabataan kuminsan parang nababawasan yung paggalang. Makikita mo sa mga buses, nakatayo yung mga nakatatanda, pero hindi nag-o-offer ng upuan ng ating kabataan. Kuminsan, medyo hindi maganda ang pakikipag-usap nila. Kuminsan, pasinghal. Yung respeto sa ay dapat nating ibigay. Ayan. Okay, nagpapasalamat tayo at napasyalan tayo. At ito ang huling araw ng Filipino Week, Elderly Filipino Week celebration. Sana po ma-update nyo kami sa mga pagkilos na isinusulong ng Federation para po mabigyan natin ng diin at dagdag kamalayan. Maaari bang magdagdag ng isang kwan? Siguro ang lungsod Quezon ay ang pinakaunang lungsod na nabigyan ng ating pamahalang nasyonal ng pribileyo to have daycare center services for senior citizens. Wow! Ang daycare center ay para sa kabataan lang. Ayan. Pero dito,
na-approve dun sa LPRAT, yung Local Poverty Action Team, na binigyan ang Lungsod Quezon ng something like 5 million from the national government. At ang ating mahal na punong lungsod, Herbert Bautista, ay nagbigay ng parte ng Lungsod Quezon na 3 million para sa ganon ay ma-implement ang proyektong ito. This must be a first. Wow. Okay. Thank Maraming salamat po, Sir George Banal, ang Pangulo ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, Quezon City. Thank you, sir. Maraming salamat, Vivian. Maraming salamat, Francis, at sa ating mga tagapagnig. Good morning. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. 53 minutos, 33 segundos makalipas ang alas 6. Sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup, puntahan kagyat natin ang radyo ng Bayan Iloilo with Paul Tarosa. Paul, maayong aga sa imo, konektado ka. Mayong aga kasamang Francis at Ms. Vivian, nakakamit ng Apex Site Task Group Iloilo ang kanilang target na zero major crime incidents sa duration ng APEC meetings simula sa Setyembre 21 hanggang kahapon. Sa sinagawang press briefing, ipinahayag ni Sub-Site Task Group Commander Peace and Order Police Senior Superintendent Cornelio Salinas na naging maayos ang pagpapatupad ng seguridad simula sa venue ng pagpupulong sa mga pinuntahan ng mga delegato sa billeting areas. Simula nang nag-deploy ang kapulisan nakarang Setyembre 16, bumaba ng 13.33% ang crime rate sa syudad ng Iloilo. Patungkol sa police operations, naka-aresto ang kapulisan ng 12 wanted persons, 33 magnanakaw at 5 lumabag sa Republic Act 9165, ang Dangerous Drugs Act of 2002. Naging pagsubok lamang ng Apex Site Task Group Iloilo ang mga rally at bomb threat, pero lahat ng ito ay naresolba ng mga otoridad. Mula po dito sa DYLL Radio ng Bayan Iloilo, Paul Tarosa, konektado ka. Thank you very much, Paul Tarosa, radyo ng Bayan Iloilo. Mula sa Iloilo, dumako naman tayo sa Baguio City. Nariyan ang ating kasamang si Andre Amadeo. Andre, naimbaga bigat, konektado ka. Naimbang bigat, Vivian and Francis, nakatakdang isagawa sa araw na ito ng Department of Science and Technology CAR sa tulong ng Science and Technology Information ang Science Tour Agham na Ramdam sa Cordillera Administrative Region. Ang Science Tour Agham na Ramdam ay isang national roadshow ng DOST na ang layunin ay upang ipakita at iparamdam sa publiko ang siyensya at teknolohiya ay mahalagang aspeto sa hangarin ng pamahalaan na may taas ang antas ng pamumuhay ng mamamayan. 2 araw ang itinakda ng DOST na roadshow sa Cordillera Region na may temang Inspire, Engage, and Convert. Kaalinsabay nito ang nakatakdang Stakeholders' Night and Awarding of Science Ambassadors sa CAP Convention Center, Camp Jai mamaya. Ito ay pangungunahan ni na DOST Secretary Mario Montejo, Undersecretaries Carol Yorobe, Rowena Guevara, Amelia Guevara at mga Assistant Secretaries. Ang mga awardees bilang Science Ambassadors ay sina President Ben Ladilad ng Benguet State University, Baguio City Mayor Mauricio Damogan, Dr. Raymond Rovillos, Chancellor UP Baguio, Marcelo de la Cruz Jr. ng Rizal Kalinga at Regional Director Helen Tibaldo ng PIA CAR. Para sa Radyo Vision, ito po si Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Maganda po ang programa nyo, perfect sa almusal, malawak ang nararating kahit tulad naming walang television. Pwede pang mag-comment. Salamat talaga nagkaroon kayo ng ganitong programa. Connect sa lokal na radyo ng bayan. Pwede po ba Lotto result after palitan ng piso? Salamat po, Joris ng Sulat, Eastern Samar. Congratulations for a job excellently done, Ka Francis and Vivian. To Vivian, I wish I can hear her in other programs of DZRB. Ka Francis, stay healthy. My morning isn't complete without both of you. Lolo Edong ng Bacoor, Cavite. Thank you very much. Bumati lamang tayo ng happy birthday kina Irish de la Cruz, kina Alejandro Domingo Santos at Dr. Domingo Sanchez na nagse-celebrate ng kanyang 7-year-old birthday ngayong araw. At maraming salamat po kay Secretary Prosi Alcala ng Department of Agriculture sa mga ipinadala niyang pagkain in connection with our anniversary celebration. Week-long celebration. Yeah. Ito, Thank you very much, Secretary Prosi. More power.
Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Duya. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radio Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.